Sa gitna ng malawak na gubat na matatagpuan sa labas ng kahariang Albania ay may isang binatang nakagapos sa puno ng higera. Ang gubat ay pinamumugaran ng mababangis na hayop, nakalulunos na huni ng mga ibon, naglalakihang mga punong kahoy na may masangsang na amoy. Ang binatang nakagapos sa higera ay si Florante na maihahambing kay Adonis. Anak siya ng mag-asawang Duque Briseo at Prinsesa Floresca na kapwa taga-Albania. Si Adolfo nasukaban ang pumatay sa kanyang amang hari. Si Laura naman na kanyang kasintahan ay inagaw din niya kay Florante at pinapatay pa nito ang ama nito na si Haring Linceo. Diyos ko! Bigyan niyo po sana ng katarungan ang nangyayaring kasamaan sa Albania. Wala ka nang makikitang mabuti dahil lahat ng gumagawa ng kabutihan ay may parusa ng kamatayan. Naglipan na ng kalupitan, karahasan, pagsasamantala sa kapwa, kaya wala nang magawa ang mga tao. Kagagawa lahat to ni Conde Adolfo. Dahil sa paghangad din ng kapangyarihan ng Albania, ano tawagin lumalapit sa atin ang kapalaran. Nasa na ang katarungan? Ni isa wala man lang dumamay sa akin. Florante, ang bawat sandaling ikay hindi ko kapiling ay katumbas ng maraming taon sa akin. Huwag kang mag-alala, Gilo kong Laura. Ang pag-ibig ko sa iyo walang maliw. Florante, heto ang bulaklak upang mapasaya kita. Maraming salamat. Inihatulad ka sa ganda ng mga bulaklak na ito. Florante, heto ang espada mo. Itago mo ito para sa iyong pakikidigma. Maraming salamat, mahal kong Laura. Huwag kang mag-alala, hindi ako mapapahamak sa pakikidigma ko. Nasaan na, Laura, yung mga sumpa? Nasaan na yung pangako? Sa kataksil! Baka ngayon magpapakasal ka na kay Conde Adolfo! Nagkataon namang sa gubat ding yaon ay napadako si Aladdin na isang morong taga-Persia na anak ni Sultan Ali Adab na dahil sa sama ng loob sa kanyang ama sa pagkakaagaw sa pag-ibig ng kanyang kasintahan ay umalis sa sariling bayan. Lerida, bakit mo ako pinagpanit sa aking ama? Sa dinami-dami pwedeng umagaw sa iyo ang ama ko pang iginagalang. Tapos na ang ating pagmamahalan. Ngunit sa bawat pagpatak ng bawat sandaling kay aking kapiling. Siguro nga't paalam na, subalit may iniwang kapuwang sa aking puso. Habang si Florante ay nakagapos pa rin sa higera ay may dalawang leon na sa pagkita mo pa lamang ay parang kakainin ka na nila. Ang dalawang leon na ito ay nasa harap ni Florante. Paalam, Albanyang pinamamanin ng lupit at kaliluhan. Malaki ang paghihinayang ko sa inyo. Buong pagkabata ko'y wala akong ibang inadhika kundi kayo'y paglingkuran at kukunin sa inyo ang aking dugo. O Albania, huwag mo lang sana ipapahamak ang aking Laura. Asan ka? Hahanapin kita. Umalis kayo! Alis! Buti na lamang ay dumating si Aladdin. Akala niya ito na ang kanyang katapusan. Laura, hindi ko Laura.
Ikay isang Moro. Hindi ako makapaniwala isang Moro ang magliligtas sa akin. Oo nga, isa akong Moro. Ngunit at may pusat ng daming din. Huwag kang matakot, kaya aalagaan ko muna. Nakikita ko sa iyong pananamit na ikay tiga Albania. Isa naman akong Persyano. Maraming salamat sa pagkakaligtas mo sa buhay ko. At kung ako'y di mo nailigtas, malamang nasitya na ako ng mga busog na liyo. Walang anuman. Sino pa magtutulungan kundi tayo dalawang salimpalay? Hindi ka natulog? Oo, para mabatayan kita sa gubat nito na maraming mabangis na hanap. Maraming salamat. Isa ka bang mabuting kaibigan? Paano kita mapapasalamatan? Magtiwala ka. Isasalisay ko sa iyo ang aking buhay mula sa aking kamususan. Ako si Florante, taga Albania. Anak ako nila Duque Berceo at Prinsesa Floresca. Ang aking ina ay anak ng isang hari sa kaharian ng Crotona. At ang aking ama naman ay tagapagpayo ng hari sa kahariang Albania na si Haring Linceo, ama ng aking sinisinta na si Laura. Batid ng ama ko ang karunungan. At isinalaysay na niya ang kanyang buhay. Noong musmus pa lamang si Florante ay naikwento ng kanyang ina na siya ay muntikan ng madagit ng buitre. Florante ang aking anak! Buti na lamang ay nandyan ang kanyang pinsan na si Minalipo. Ako po ang bahala sa veterinary na iyan. Pinali ko, mag-ingat ka! Ako po aking prinsesa. At noong ako'y sumapit ng 9 na gulang, ay nakahiligan kong pumunta sa mga borol para mamana at manghuli ng mga hayop. Sa batis naman ay nawiwili akong makinig ng lagas-las ng tubig na tila may mga nadayas na umaawit. Sa paglipas ng panahon, si Florante ay nasa 8 gulang na upang tumuklas ng kanyang karunungan. Napagtanto ng kanyang ama na si Duque Berceo na siya ay pag-aralin sa Atenas. Anak, bakit kailangan mo pang umalis? Maaring dito ka na lamang sa aming tinig. Ngunit kailangan niya mag-aral para yan sa ikabubuti niya. Ina, ang aking may pangako ay pagbubutihin ko ang aking pag-aaral at magdadala ng karangalan. Anak, naway maging ligtas ka. Alam kong magiging maayos ka doon. Mag-iingat ka, Florante, aking anak. Paalam ama, paalam ina, paalam Albania, ako'y aalis na. 11 gulang si Florante nang pumasok sa Atenas. Si Antenor ang kanyang guro. Naging kamag-aral niya si Adolfo na anak ni Conde Sileno. Huwaran si Adolfo sa kabaitan sa klase, ngunit sila ay hindi naging malapit sa isa't isa. Pagkaraan ng 6 na taon ay natuto si Florante ng astrolohiya, matematika at filosofiya. Patuloy ang kanilang paghahanda. Lahat ay masaya maliban kay Adolfo. Ako ang dapat na idulin, ngunit napili si Florante. Hindi ba nakikita ni Maestro Antinor na ako ang mas mahusay sa aming dalawa? Nalalapit ang araw ni Florante. Mabuhay si Florante! Mabuhay! Magpakabusog ka na sa puring ni Florante at katapusan na. Isang araw bago pa simulan ang pagtatanghal, si Adolfo ay hindi dalawin ng antok. Laging sumasa isip niya ang maitim na bala kay Florante. Bukas, magiging ganap ng aking paghihiganti. Bukas, At nang dumating ng pagtatanghal ng dula, ipinakilala ang pangunahing tauhan ng kasaysayan si Florante. Magsisimula ng ating dula, kaya lahat ay pumesto na. At sa gitna ng kanilang pagtatanghal, magpakatatag ka na. Ito na ang katapusan mo. sa halip na sabihin ang nasa orihinal, ngunit iba ang nasabi ni Adolfo. Ikaw ang umagaw ng kapulan ko. Dapat ka nang mamatay. Ano nangyayari dito? Bakit Adolfo? Ano pinangkamong patay ang iyong kababayan?
Isa kang habang, ulupong at saking. Patayin si Adolfo, patayin ang sukab. Hindi na nga inabot pa ng kinabukasan si Adolfo noon din ay pinauwi sa Alban. Sa muli nating pagtatagpo, titiyakin ko ang aking pagtagumpay. Florante, titiyakin ko. Ama! Anak, mabuti nakarating ka ng maayos at ligtas. Hindi nagaksayan ng sandali ang mag-ama. Noon din ay nagsadya sila sa palasyo ni Haring Linceo at nang magkaharap si Mabuti't nagsadya ka sa akin. Ang Crotona ay nangangailangan ng ating tulong. O Duque, sino ang binata kasama mo? Ang kiyas na ito ay siyang kamukha ng Pining Guerrero. Ang napangarap na sabi ko sa iyo, na ang magiging haligi ng Sentro Cotreno. Iya ang bugtong ko anak na mararating lang mula sa atin ang si Florante na inihahandog sa mahal ng yakap bilang isang basalyot na alagad. Haring Paul, ako ngayon ay nasa inyong utos. Mabuting pagdating. Mula ngayon, ikaw na ang halalgong general ng aking hukbo, Florante. Sa kagustuhan na rin ng hari, ang magandang si Laura ay nakaumpok nila sa pag-uusap na iyon kakaibang damdamin ang nadama ni Florante. Halos litong-lito at dituwid magsalita si Florante at laging sumusulyap sa kagandahan ni Laura at dilingid sa kanya ay gayon din ang nararamdaman ni Laura. Kinabukasan, ang hukbong patungo sa Crotona ay handang-handa na. Ang mga kawal at si Florante at gaya ng kanilang plano, tila limbas na nagsisilakay sina Florante at Menandro. Iniisip ni Florante ang kanyang minamahal na si Laura. Bumalik sila agad sa palasyo ngunit mayroong napansin si Florante. Ikulong niyo yan! Sandali. Bakit? Ano nangyayari dito, Adolfo? Mangago ka! Inagaw mo na ang lahat, pati si Laura. Ano? Bakit? Sa akin naman dapat lahat ng karangalan. Pati si Laura. Inilabas na ng piitan si Florante at idinala na siya sa madilim na gubat at iginapo sa puno ng higera at si Florante ay iniwan sa gubat. Parang nakikiramay ang kapaligiran sa kanya. Mistula itong libingan na ang tanging maririnig ay huni ng ibon at mumunting hayop. Isa man ay walang makadadamay sa kanya, ang kanyang ama ay wala na, si Menandro ay walang kaalam-alam na naiwan sa Etolia at si Laura ay nasa kapangyarihan ng malupit na konde. Sumama ka sa akin. Teka, alam natin, saan mo ako natalin? Sa ganitong paraan, ikay mapapasakin. Wag maawa ka! Itawan mo siya nilalang! Isa kang halimaw! Ito ang nabagagay sa'yo! Maraming salamat. Pwede ko bang malaman ang iyong pangalan? Ako nga pala si Clarida.
Nagpalagayang loob ang dalawang dalaga at sanhi na rin ng pangyayari, isinalaysay nilang pareho ang kani-kanilang karanasan bago ang pagkakataong iyon. Walang pasidlan ng galak ang apat sa kanilang muling pagtatagpo at ang madawag na gubat na iyon ay naging paraiso. At di naglipat araw ang dalawang puso ay pinagtali, sina Florante at Laura, Aladdin at Flerida. Aladdin, tinatanggap mo ba si Flerida? Oo. Flerida, tinatanggap mo ba si Aladdin? Oo. Florante, tinatanggap mo ba si Laura? Opo. Laura, tinatanggap mo ba si Florante? Pagkatapos ng malaking piging sa palasyo ay nagpaalam na sina Aladdin at Flerida at si Florante at Laura ay naging uliran sa pamamahala ng kaharian. Malaki ang isinulong ng Albania. Magbuhat noon ay di na humiwalay sa kanila ang kaligayahan. Sira yung crocs. Sa may ano, diba? Anak kayo nung ano, anak sa may ano. Nahulin kayo. Kilala ko yun. Sino? Ano pangalan sa nakatira? Uy, tinamang kasi ano mo natahan. Ano ko siguro magtakutan. Nasa para tayo. Chismisan sila about dito sa binatang ito. Yes. Iba po yung nakabisado niya. Hindi po yung ano. Salamat na lamang sa'yo, Minalito. Kung hindi, napaharap ng ating Bakit mo ako pinagpalit sa aking ama? Hindi naman ito. Ikaw mag-ingat ka! Opo, akin na yun ah. Laura. Yes, may laban po yung Laura namin. Isa pa. Kahit anong anggit. Ang ganda mo! Anak, bakit ka? Teka, sama ko na.